Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong prediction ni Ginoong Robert Kiyosaki. Siya po ang kilalang author ng librong Rich Dad Poor Dad tungkol sa hinaharap ni Bitcoin. Ayon sa kanya, si Bitcoin daw ay posibleng umabot sa halagang $1 million kada coin pagsapit po ng taong 2030. Pero hindi higit pa dyan, ibinahagi rin niya ang malaking pagkakaiba ng mindset ng mayayaman at mahihirap pagdating po sa pag-invest. Anya, ang mahihirap daw ay laging nakatingin sa price or presyo, samantalang ang mga mayayaman ay nakafocus po sa quantity o dami ng hawak nilang asset gaya ni Bitcoin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapin po natin ito ng mas malalim, bakit po mahalaga ang dami ng hawak kaysa sa presyo. At posible nga ba talaga ang $1 million na presyo para kay Bitcoin sa taong 2030? At syempre, ano kaya ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors ni Bitcoin? Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita rito ay walang iba kundi ang sikat na author ng sikat na librong Rich Dad Poor Dad na si Ginoong Robert Kiyosaki. Yan. Ngayon ay ano nga ba ang pagkakaiba ng mindset ng mayaman at mahirap pagdating sa investment? Ayon po kay Ginoong Robert Kiyosaki, ang pangunahing pagkakaiba ng mayaman at mahirap pagdating po sa investments ay ang kanilang focus. Ang mahirap daw ay laging nakatingin kung gaano kataas or kababa ang price ng isang asset tulad ni Bitcoin. Samantalang ang mayayaman ay mas iniintindi kung gaano karami ang kanilang hawak kahit gaano pa ito kamura or kamahal. Sa madaling salita, ang isang mahirap ay nagdadalawang isip bumili kapag mataas si Bitcoin. Ang mayaman naman ay tuloy-tuloy lang sa pagbili basta't nakikita niyang may potensyal ito sa long term. Hindi po sila natitinag sa market volatility dahil alam po nila ang tunay na halaga ng asset in the long run. Ngayon ay bakit quantity ang dapat na focus kaysa sa presyo or price? Ayan, sinabi po ni Ginoong Kiyosaki, habang pinapanood ko ang presyo ni Bitcoin, mas iniintindi ko kung ilang Bitcoin na ang meron ako. Kaya ayan po yung kanyang sinabi. Ibig sabihin ay mas binibigyan po niya ng halaga ang accumulation ng asset kaysa sa araw-araw na galaw ng presyo nito. At bakit nga ba? Kasi kung panay tingin lang tayo sa presyo, laging may takot na baka bumagsak ito bukas. Pero kung nakafocus po tayo sa pag-iipon ng marami, kahit pa unti-unti, makakabuo po tayo ng mas malaki sa hinaharap. Ito rin ang tinatawag nilang long-term strategy, kung saan ang tunay na yaman ay nabubuo hindi po sa timing, kundi sa consistency. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung kailan bumili si Ginoong Kiyosaki ng kanyang unang Bitcoin. Ayan, ayon mismo kay Ginoong Kiyosaki ay bumili siya ng kanyang unang Bitcoin noong ang presyo po nito ay nasa $6,000. Simula po noon ay hindi na raw siya tumigil sa pagdagdag. Sa ngayon ay tumalo na po si Bitcoin sa presyo na mahigit $104,000 na halos 1,600% ang tinaas mula noong kanyang unang pagbili. At ngayon ang pinagsisisihan lang daw po niya ay hindi siya nakabili ng mas marami noon. Sinabi pa niya, sana mas marami pa akong fake money para makabili pa ng mas maraming Bitcoin. Yan, ang ibig po niyang sabihin sa fake money ay ito po yung fiat currency tulad ng dollar or peso na unti-unting pong nawawalan ng value dahil sa inflation. Ngayon, totoo ba talagang aabot sa $1 million na presyo itong si Bitcoin sa pagsapit ng taong 2030? Isa po ito sa pinakamatitinding pahayag ni Ginoong Kiyosaki. Ayon sa kanya ay posibleng umabot po sa $1 million ang halaga ni Bitcoin pagsapit po ng taong 2030. At hindi lang siya ang naniniwala rito. Kasama na rin niya sa pananaw na ito sina Ginoong CZ ng Binance, Madam Cathy Woods ng ARK Invest at Ginoong Samson Mao ng Jan 3. Lahat sila ay naniniwalang kaya ni Bitcoin na maabot ang 7 digits na presyo.
Ibig pong sabihin ay kung ngayon ay may hawak ka na kahit 0.01 na Bitcoin, baka ito na ang magiging susi mo sa pagiging milyonaryo sa hinaharap. Ngayon ay paano po tayo dapat maghanda bilang mga Pinoy investor? Dahil sa ganitong uri ng projection ay may dalawang tanong. Meron po tayong dalawang tanong na dapat nating sagutin bilang mga Pinoy. Una, ilang Bitcoin na ba ang hawak mo ngayon? Pangalawa, nakabase ba ang strategy mo sa price or sa quantity? Kung susundin natin ang prinsipyo po ni Ginong Kiyosaki, mas dapat tayong mag-focus sa dami ng naipon natin, kahit gaano pa kaliit yan sa umpisa. Halimbawa, kung hindi po natin kayang bumili ng isang Bitcoin, maaari po tayong mag-ipon paunti-unti ng satoshis or fractions po nito. Ang mahalaga ay nagsisimula po tayo at hindi po tayo nagpapadala sa kaba or hype ng market. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast or bilang interesado rito kay Bitcoin. Yan, malaking aral po ito para sa atin bilang mga Pinoy. Una ay tinuturuan po tayo nito na baguhin ang ating pananaw pagdating po sa pag-i-invest. Wag po tayong laging nakaabang kung tataas or babagsak si Bitcoin sa loob ng isang linggo. Mas mainam kung magtatakda po tayo ng long-term goal at mag-iipon ng asset kahit paunti-unti. Ikalawa, dahil marami po sa atin ang nasa middle at saka lower class, madalas po tayong maapektuhan ng takot sa pagkalugi. Pero ayon po kay Ginong Kiyosaki, ang tunay na talo ay yung walang asset. Mas mabuti pa raw ang may maliit na halaga ng Bitcoin kaysa wala ka talagang hawak. Dahil pagdating po ng taong 2030, baka ang maliit mong Satoshi ay malaki na ang value. Ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, napaka-bold or napakatapang po ang prediction ni Ginoong Robert Kiyosaki. Pero kung titignan po natin ang kasaysayan ni Bitcoin, palagi itong umaakyat sa kabila ng mga pagsubok. Si Bitcoin ay para pong phoenix, paulit-ulit na muling bumabangon. At sa palagay ko, hindi man umabot agad sa $1 million itong si Bitcoin sa taong 2030, malinaw po ang direksyon nito ay pataas. Ang mahalaga ngayon ay maaga po tayo nagkahanda. Gaya nga ng sinasabi ni Ginong Kiyosaki, ang future mo ay hindi po nakabase sa price ngayon, kundi sa kung ilang Bitcoin na ang hawak mo bago ito tuluyang sumabog ang kanyang presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.